At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang gumulat sa buong bansa. Ang First Lady ng Pilipinas, si Lizata Nasmags, ay nahulog sa isang matinding issue matapos mapag-alamang siya ay nahuli sa isang video na may kasamang isang kilalang drug lord. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng mga katanungan hinggil sa tunay na relasyon ng First Lady sa naturang personalidad. Ayon sa mga ulat, ang video na ito ay kuha ng isang hidden camera at ipinakalat sa iba't ibang online platforms. Sa video, makikita si First Lady na nakikipagkita at tila may malapit na ugnayan sa isang hindi pa pinangalan ng drug lord. Ang naturang insidente ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko pati na rin sa mga politiko at mga eksperto sa batas. Sa kasalukuyan, ang Malacanang ay hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag ukol sa issue, ngunit ayon sa ilang mga source, naggulat at naguluhan si President Kuting ng Norte Jr. sa kumalat na video ng kanyang asawa. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng mag-asawa, hindi hinaasahan ni PBBM ang ganitong klaseng issue at kasalukuyan silang nagsasagawa ng investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng drug lord na nasasangkot sa issue. May mga nagsasabi na ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa administrasyon ng Pangulo dahil sa potensyal na paglabag sa batas at ang mga tanong hinggil sa kredibilidad ng pamilya Marcos sa mata ng publiko. Huwag kalimutang abangan ang mga susunod na kaganapan ukol dito. Sa ngayon, patuloy na nag-iimbestiga ang mga ahensya ng gobyerno at inaasahan ang formal na pahayag mula sa palasyo sa mga susunod na araw. Huwag palampasin ang mga detalye sa isyong ito sa mga susunod na updates. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Namnamin mo to. Namnamin nyo to. PSG, namnamin nyo to. NBI, DILG, mga kapulisan na mga brusko, mga kasandaluhan, yung ating mga Navy, lahat, mga palangga. Ang ating mga teachers, ang ating mga nurses, doctors, Catholics, INC, Seventh-day Adventist, Saksi, Muslim brothers and sisters, lahat po kayo, lahat ng Pilipino. Ang asawa ng presidente ninyong adik sa pulburon na si Lisa Tanas, hindi lang kidnapper, hindi lang smuggler, hindi lang mafia. Okay, dahil gusto nyo talagang burahin ng landas ko dito, literal, sa social media, dalawang Facebook na nga eh. Ang Facebook page ang tinanggal nila sa akin palangga eh. Last year, di ba? Tinanggal nila. Ginawa nila ng paraan para ma-take down. At gusto nila akong gurgurin. Literal. 3 assassins, 10 million bounty sa utak ko, ay sa ulo ko, mahigit pa dyan. Dahil sa mga ganitong klaseng informasyon. According to our source, mga kababayan, actually dalawa ito. Ang unang nag-send ito sa akin, kasi ganun ako, bini-verify ko eh. Doon sa mga ibang puting astan, paki-verify nga ito kung merong ganyang chika boom boom. Okay, here's the chika boom boom. Ulitin ko, allegedly, it's not coming from me, but ito ay coming from the puting as according to our source. Ang maingay at mainit na chika ngayon ay ang pakikipagtsuksaka ni Lisa Tanas sa PSG at ginurbor itong PSG. Ang source, ulit-ulitin ko, kung nanood tayo kanina, ito rin yung sasabihin na pinakita ko pa sa inyo message, ang source ay ang kabit ni Anton. Okay? Kaya nga sabi ko, actually sinagot ko siya dito eh, oh my God, ilan ba ang kabit ni Anton? Sabi ko ganon. Ito pala, mapapapala yung usapan namin, nag-usapan pala kami. Lam had an affair with some police or PSG military, whoever. With some. Marami. With some. Kung pwede mo interpret na ng bongga-bongga to, Lam had an affair with some police. Some eh. More than one. Kasi kung isa lang, with
di ba? With PSG, with certain PSG, o may pangalan pa ito, no, Cardinal, mga ganon-ganon. Pero ito with some police or PSG military. So, tatagalugin natin na si Lisa Araneta Matos, aka kidnapper, smuggler, polboronic, na ayaw magkaso kay Marlica dito sa Amerika dahil takot na takot yung putang ina niya na maikaray ako dito na maikaray siya sa korte ng Amerika at siya ang nagpapatanggal ng ating mga Facebook page, siya ang nagbabayad ng troll dahil galit na galit siya kung ang Facebook page kaya nilang patanggal, kung kahit gusto nila tayong gurgurin dyan, eh talagang ang literal na gugurgurin ako. Lamad an affair with some police or PSG or military, whoever, and that man has since been killed. Okay? Recent lang yan. Yan ay galing sa source ni Anton. Kaya sabi ko, oh my God, ilan ba ang kabit ni Anton? Kasi di ba, meron pa ang iguana. Di ba? Meron pa tayong iguana chuchu. Anton, ilan, sabi niya, ito pala, hindi ko nabagkit sa iyo. Sabi niya, Anton, ilan ang kabit? Madami. Sabi niya, papatulan niya lahat except si Laila de Saba. Ha ha ha. So, di mabasa yung sinabi? Ito para na kayo maniwala sa sinabi ko. Hindi ko ito nabasa kanina eh. Okay? Alright. Tanong lang natin baka makita yung kanyang pangalan at magurgur ha. Tignan natin. Oh, sabi niya, hindi ako nagsabi nito. Si Palangga. Ang Palangga. Ba't ibang lumabas? Ito. Oh, sabi niya, Anton, sabi kasi tanong ko, kabit na naman. Sabi niya, Anton, kabit, madami. Papatulan niya lahat except si De Lima. Oh, hindi ako nagsabi niyan. Oh, siya ang nagsabi niyan. Di ba? Oh. Eh, sabi ko, oh my God. Oh my God. Oh, ayan. See that? Oh. Ngayon, mga kababayan, the reason why gusto tayong gurgurin lahat, gusto tayong gurgurin si Inday. So, paulit-ulit natin dito, i-echo nyo to. Okay? I-echo nyo itong ang ating who is iguana. So, ilan ba dapat na PSG ang magurgur bago kayo kumilos? Kaya nga kinakausap ko kanina, lahat ng mga tao sa Pilipinas, ilang dapat magurgur na mga military? Ilang dapat ang magurgur sa baha? Ilang milyon dapat ang magutom at mawala ng bahay dahil sa palpak na pagpapatakbo ng mga bangag? Imagine mo, nauubusan na raw tayo ng budget para sa ating disaster o sa ating mga immediate, what do you call it? Yung mga kalamidad. Pero namimigay ng sobre si Lisa sa party niya, kasama yung kanyang mga kaklase. Namimigay si Lisa Tanas ng mga payola, nagbabayad si Lisa ng bounty sa ulo ko, nagbabayad si Lisa Tanas ng milyon-milyon ng proxy cases para sa akin at sa iba pa, pero walang budget para sa inyo. Hanggang ngayon, di pa natatanggap ng mga elderly yung kanilang social pension. Dahil gipit, kayo dyan, ang mga military, ang pangako sa inyo ni Tambalustos, 350 per day ba na allowance? Pero recently, ano sabi? 250 na lang daw? Ano yun? Talaga bang hindi kayo kikilos? Although kumikilos ng ating mga palangga, ang ating mga shrine, fellowship. Lahat ng mga leaders dyan, pumunta na kayo dyan, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, pumunta na kayo and shout out doon sa ating mga naiiwan hanggang ngayon. Nandyan pa rin sa EDSA, hindi sila uuwi, taga-probinsya sila, pinost ni Maui, Princess Maui. Ito na ang larawan ng inyong bansa. Okay. Balikan natin ito kasi nakakalimutan nyo lahat eh. Okay. Balikan natin ito. Okay. Ang unang babalikan natin mga palangga ay mayan na yung nabudulso. Okay. INC ha.
si Lisa Tanas, according to my source, yung kanyang Attorney Puting Ahas, yung kanyang katsuktsakan ay pinagurgur nila. Here we go. Kay NC at ang inyong, eto balikan niyo ulit, at ang inyong miyembro na si Taberna ay kinasangkapan at nakipagkasangkapan kay Lisa Tanas. Here we go. I had to know where okay, so this is my latest way test this out. No more cheap stuff, no more nothing. Umalis na siya, practice stuff. Between you and I, he even tried to sundo kung ano ko ikwento dito. Na parang kung ano man siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's okay. I think you have to go. Mag-break. Just Attorney ano ha? I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman nagwawala. Playing trolls. Kasi Wine trolls? Pero ano ba wine trolls? from me. At give you just ipaneho. Okay, bye-bye, love ya. Love ya. I had to know. Extraction. Dahil lang, binabalikan lang natin na itong hayop na Lisa lahat ang nagpo-control, nagbibigay ng kahirapan sa inyo. May mga napapatay dahil sa kalandian niya, according to our source. Eto, balikan natin yung issue sa DFA ng extraction. I think video to ito na lang muna. Boses. Are you? I'm here to Conrad. Campaigner from Di ba? Happy Look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. You gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push, at least I'm on board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Ako, give a little push. Sa mga kapapasok lang na kakakilala pa lang sa akin, ang iba dito alam na nila, kabisado na nila yan. Yung mga audio, okay, na pinasa dito sa inyo, yun po yung sinasabi kong kidnapping na sangkot si Lisa, na extract or extraction. Okay, tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na bigyan ng little push, meaning trabahuin at maniobrahin, manipulahin ang mga dokumento na dadaan sa departamento ni Teddy Boy Locsin sa DFA. Etong mga dokumento na ito, di ba sabi niya, ang judge ay pumabor dito kay Francis. At sabi niya kanina, di ba, nagpabor at itong mga kaso na sinampan niya, later on, di ba, na ano yon na basura, na umatras yung na-vlog natin, umatras yung nag-file ng case kasi mga fabricated cases yon na minainobra ni Lisa. Para maisakatuparan nila, ito yung reason. Kaya tinatawag ko siyang kidnapper dahil siya ang nag-utos sa asawa ni Teddy Boy Locsin during that time, panahon pa ni Pangulong Duterte, yung papalit pa lang, ng transition pa lang. Okay? Mga palangga, para manipulahin ang mga dokumento para maisakatuparan ang pagdukot nila sa Istanbul, Turkey sa dalawang bata. You know that already. Ito yung na lang to, review na lang ito. Pinapakita ko itong mga audio na pino-forward sa atin ng ating mga puting ahas. Sabi ko nga noong Agosto 2022, ako lang, may mga iba pa nagsasalita, siyempre, about sa kaputahan sa kaletsyahan ng bangat na gobyerno ito. Sabi ko sa inyo, kung gawa-gawa ko lang to, do you think magbubunga ba ito? Inday Sara is speaking up, Pangulo Duterte is speaking up, nagsasalita kayo lahat. Now, INC is speaking up. Ito yung mga accumulated na mga kadilimang pangyayari simula nung umupo si Bangag at si Lisa Tanas. Okay, remember this?
a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order though that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Ito muna, magkarugtong yun. Okay? Yung una yung narinig nyo kanina na message para sa asawa ni Teddy Boy Locsin na nakikiusap sila sa Satanas na maniobrahin o pabilisan ang pagpuproseso ng mga papeles laban dito kay Mistress Mother para madukot ang kanyang mga anak. Okay? Ito yung karugtong na sinasabi ni Bianca Zubel na wag munang magpalit ng mga posisyon sa ISAP, yung mga staff doon, yung mga general, kasi makakaantala sa extraction or in other words, kidnapping. Nautos ni Lisa dun sa dalawang bata para maialay niya kay Francis ang dalawa niyang anak. Kasi nga may dispute, di ba, yung Francis at saka si Mistress Mother, kaya nga nasa Turkey yun eh. But anyway, okay. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Diba? Yun yung mga mensahe, mga messages, sabi ko nga accumulated messages na mga nakuha natin. So yung extraction na yon, nakikiusap si nagbibigay ng mensahe ito si Zubel na wag munang galawin. Okay? Ang ISAP o yung pagpapalit ng mga tao doon. Kaya nga 'di ba naalala niyo yung video ni Satanas? Nakasama niya si Demi na sabi niya ano ang sabi niya doon na kapag hindi daw siya nakikialam. Okay? At pag sinabi pag daw ginamit ang kanyang pangalan ng mga tao na sa kung ano pa mang mga bagay-bagay katulad sa sa pagpalit diyan sa pwesto ng military or AFP or sa ISAP ay hindi niya ipapa-appoint. Nasabihan niya yung asawa niya, sabi niya, I shall tell my husband not to appoint you. Remember that? So ito yung mga accumulation of kadiliman or bangag events na mga nagbunga na ngayon na nag-alab ang puso ng taong bayan. Dahil nga si Bangag Jr. ay isang underdesaya pero siyempre siya ang managot dahil siya ang nagpapanggap na presidente. Pero si Lisa Tanas ngayon, hindi ngayon, simula pa noon, ang gumagawa ng kadiliman, kamafiahan. At ngayon, ang pinaka-breaking to the highest breaking news na dapat imbestigahan ng Kongreso, Senado, lahat mag-alsa, mag-aklas, magbigay ng peaceful, magalit at magbigay ng sentimiento ang mga tao na tama na, sobra na, ay meron na naman daw, okay, na nagurgur. Hindi ko alam, baka hindi rin natin alam. Baka si Satanas ay wala namang kinalaman kung sino yung jowa niyang nagurgur. Kasi, according to our source, basahin ko ulit, intindihin natin, hindi naman sinabi na siya ang nagpagurgur. Baka nahuli sila na uli, tapos nag-utos si Bangag, o hindi natin alam kung sino ang nag-utos. O, basahin natin ulit. Sa mga kapapasok lang. Basahin natin ulit, ha? Alright. O, ang source ay kabit ni Anton. Lam had an affair with some police or PSG or military. And that man has since, sabi niya, been killed. Ayan, na to. Verbatim to. Kung ano nakasulat, binasa ko lang. And that man has since been killed. Recent lang daw, sabi ng Kirida ni Anton. Ang dami, ang nagsabi Kirida and everything. Mababayaan nyo na lang ba na hindi imbestigahan ito? Serious ito usapan. So ang question, hindi naman sinabi na si Lisa Tanas ang manggurgur. Ang sabi, ang kanyang jowa, yung ka-affair niya, ay ginurgur.
Sino ang gumurgur? Ano kaya ang eksena sa likod ng camera? Nakabuka ka kaya si Lisa Tanas katulad nung dati na nahuli ng PSG, nakabukang kang siya? Kaya yung PSG na yun, nagurgur din yun. Nagurgur o gumurgur daw sa sarili, pero I don't think so. Nagurgur din yun. Ano, may bago na naman siyang kakangkangan. At ginurgur na naman. May pamilya yan. Uy, mga pamilya ng PSG. Baka naman mag-email kayo sa akin. Ayan yung email natin, oh. Baka papayagan nyo na lang ba na masira ang inyong buhay? For sure, mga PSG na yan, may mga asawa na yan. Unless na lang, may manong buang na PSG na bata na pumasok sa kadiliman ni Lisa Tanas. Right? Hindi naman sinabi na siya ang gumurgor, pero may ginurgor. Ang tanong, sino ang gumurgor? Ginurgor ba ito dahil nakita na nakabukangkang ang kipay ni Lisa Tanas? Naabutan ba silang magkapatong? Or nag-o-orgy sila at nabangag si Bangag at nakakuha ng baril? Siyempre marami kang bigyan ng maraming anggulo to. Posible dahil bangag na bangag sila, nakita na hindi na, pwede rin ganito. Hindi nasarapan si Lisa Tanas dahil mahina ang performance, kumuha ng punyal at pinunyal. Pwedeng angle na ganyan. Pwede rin hindi siya nasarapan, pinukpok niya ng flower vase sa ulo. Pwedeng ganon. Pwedeng angulo. We can only speculate kasi ganon naman sa crime eh. Diba? Titignan mo, wala naman tayo dun sa crime scene. Wala pa namang ebidensyang na ipapakita, diba? Kasi wala tayo doon. Pero ito ay usapan ng mga PSG. PSG, oy, mag-email kayo. Maluoy kayo sa bayan ninyo. Pwede rin, nag-orgy sila habang tinutorjak si Lisa Tanas, nanilim ang paningin ni Bangag. Pero sa knowing Bangag, hindi naman binabae din eh. Well, actually, ito, another, parang narinig na to. Narinig na to. Actually, okay, basahin natin to. May nag-send din pala sa akin. First time ko okay, ito. Si Bangag pala, according to our puting ahas, nung nag-aaral pa lang siya sa elementary, high school, ay pumapatol pala siya sa pareho niyang espada. Basahin ko to hindi na nagsabi sa akin to. Teka lang, hanapin ko lang. Since magmarites tayo dahil uso ngayon ang usapang ng showbiz, sabi ko nga, ano ang matibay? Yung kay Maris Racal o itong torjaka ni Lisa Tanas? Okay. At Jutay daw yung kay Kuting. Shawag kay Palangga, you know who you are. Ito. Sabi niya sa akin, basahin ko lang medyo gross lang yung mga pinag-usapan namin. Pero, ayan. Ang sabi niya sa group actually ito eh. Okay. Oh my God. Hindi ako nagsabi nun Ito. Sabi sa Palangga, alam mo yan, sabi niya si Bangag, napakalibog niya nung bata pa. Kung pa uso naman ngayon ang text messages. O, di ba? Baka makita yung pangalan eh. Teka lang Okay, buburahin ko lang. Basta ito sabi. Buburahin ko to lalagyan natin ng para hindi niyo makita. Alright, tingnan natin. Lagyan natin ng guhit. Paano ba to? Nakikita kasi. Hindi, tsaka na lang, baka mapahamak yung tao. Pero eto sabi niya, alam mo yan, napakalibog niya ni Bangag nung bata pa. Nakita ko yan at mabasa, actually hindi lang isang tao nagsabi niyan sa akin. Wala naman sana tayo dito kasi personal na ito. Pero kasi, presidenteng Bangag to. Kung ordinaryong tao lang ito, wala naman tayo pakala, magtsoktsakan kayo, magbaliktaran kayo. Ang problema, ito